Magandang umaga po, Sir Ted at Miss Chacha at sa lahat po ng nanonood ng kanilang programa. Good morning po sir. Thank you for being on the show and Happy New Year po sa inyo. O sige nga sir, unahin nga natin ito kasi nagtataka rin po kayo kung ba't ganun kataas yung presyohan ng ilang gulay natin. So kung hindi sa mga magsasaka po napupunta yung bulk ng prices kasi sinasabi nyo mababa yung farm gate price, lugi pa rin yung mga magsasaka, masakit ang ulo ng consumer, na kanino ang problema? Bakit po ganito kataas yung presyo ng gulay? Opo, Miss Chacha, itong specific sa sili and kamatis, actually, tinaas yung farm gate. Ano? So, sa presyo ngayon, maganda kita ng farmers. And we don't complain. Ano? Nasa Oo. 350 to 400 Sir? yung, Mm. hello? Yeah. Sir, medyo hindi ko lang po, medyo garbled po Oo. yung inyo pong line. Okay lang po bang ayusin po natin para mas maintindihan po ng mga nakikinig? Okay, sige. Sandali lang ha. Opo, pakiayos lang please Yan. sa ating Salamat mga po, tech. Sir sir. Jason, ayusin lang po namin yung linya. We hope and pray for your indulgence and understanding. Dito po sa ating problemang technical. Okay, sige. So basically siguro nga, girl, ang pinakamainam dito, yung lahat ng factors, mapag-usapan na po natin para ho, sana, em, magkaroon po ng kabuluhan ito sa usapin ng ano ho ba solusyon dito kung meron man. Mm-mm. Ang sinasabi ni Sir Jason kanina, kumikita naman yung farmers ngayon. Mm-mm. Hindi sila as in lugi kasi nga Mm-mm. tumaas din po yung farm gate price. Pero Mm-mm. may malaki pa ring disconnect between the farm gate price, kumita yung farmer, and then yung consumer po naman na kumbaga, sila ho, tayo ang nag-a-absorb ng napakalaking patong. So obviously na naman dito, yung trader, no? Wala akong question doon. Pero ang maganda hong pag-usapan din dito mamaya, girl, ay yung mga factors kung ba't ba nangyayaring ito. Parang hindi na ho bago sa atin ito eh. Sila Ma'am Agot, Balanoy, noon pa ho sinabi yan, yung layering, di ba, na napakarami. So, problema dyan, logistics. O haba Okay. ng dinadaanan. Opo. So, dito ho naman kasi, iba ho naman ding uri ito ng produkto. Kumbaga ho, maaring yung pong perishable na vegetables from the upland, ito ho daw kasi mas madaling mabulok. Oo, kamatis at maging ito po daw na iba pang produkto. Sige, balikan natin si Sir Jason para ho sa ating mas magandang talakayan sa napaka-importanting isyong ito. Sir Jason, testing 1, 2, 3, mic please. Yeah, sorry, medyo technical difficulties. Okay na po ba? Yan. Narinig Yes, ako? better, Okay, better po. go ahead. Sige. Opo. Sir Jason, Oh, ulitin ko lang po yung tanong. Sir, yun nga po yung problema, ang taas ng presyo nitong sili, kamatis, pati nung ibang gulay natin, pero mababa yung farm gate price. Nasaan po ang problema? May pag-aanalisa ang sinag dito. Mamaya pag-usapan po natin kung ano nga ba ang solusyon nyo dito. Pero unahin muna natin ang tanong na ano pong nangyayari? Bakit ganito kataas ang presyo ng gulay? Opo, yung specific po sa sili at kamatis, balikan lang natin. Very severe po yung problema natin dun sa farm gate to retail kasi perishable po yung sili, no? Madaling masira, yung kamatis madaling masira. Kaya pag harvest, pwersado ang farmers, we call it distress selling, ano? Ibenta kaagad yung kanyang produkto dahil una, wala naman siyang storage. Kaya year-round po, yung presyuhan sa kamatis at sili and other perishable talaga na mga gulay nasa pagtatakda po ng traders. Ang nangyari po ngayon, ang tingin natin nag-create ng artificial shortage. Ano pa to, no? Going back nung bago magpasko dahil nga sinasabi Christmas, mataas ang demand, therefore automatic ano, even the PSA yesterday face value ang sinasabi, tumaas ang presyo ng gulay without analyzing. Tumaas siya kasi meron po talagang gap between yung farm gate and yung retail. At taon-taon po natin sinasabi, nandun talaga yung problema sa gitna. Ibig sabihin, yung trader, yung biyahero o yung consolidator, bibili siya sa farm at ibebenta niya sa mga retailers. Yung gap po talaga ang naging problema natin. Ito pong silip, pumalo siya sa 300 sa farm gate, which is good. Kumikita po yung farmers dyan, masaya. We call it jackpot, ano? Jackpot sila sa magandang presyo kasi ang kanilang production cost nasa 100 lang. So kung 300, talagang maganda kita po ng ating farmers. Pero sa kabilang banda, tinaas yung farm gate, pero binebenta ngayon sa retail at 900. Ibig sabihin,
times 3 po yung kanyang kikitain from 300, or I mean times 2 from 300, nabebenta niya ng 900, meron pang 1,000. Ibig sabihin, okay na sana yung kita ng farmer sa 300. Pero kung sa cost structure po, Sir Ted, dapat plus 100, sobra-sobra na yun. Ibig sabihin, from farm gate, plus 100, yan na yung logistics mo, no? Yung packaging mo, yung biyahe mo, yung handling mo, yung pagbenta mo sa retail, at 100 na patong, sobra-sobra na po yun. Ideally, dapat nasa 50 pesos lang. Ibig sabihin po, kung 300 mo siya nabili sa farm, dapat 400 at the most, yun ang bibili ng mga mamimili sa Manila. Ang naging problema natin, we take it at face value, 900, quote-unquote, may shortage, may demand. So pumapayag tayo na wala man lang regulation on the part of government kasi malinaw po na profiteering to, Sir Ted, Miss Chacha, from Mm. 300 mo kinuha sa farm, ibebenta mo ng 900 sa retail. Yung kamatis, the same thing. They're getting it at 50, 70, 80. Good price na po sa farmers yan. Pero binebenta mo ng 250. So, doble, triple yung pinapatong mo. Talagang may kita po yung gitna at the expense of the producer and also po ng consumer. So kumikita ng sobra yung ating yung nasa gitna, sinasabi nyo nga po malinaw na profiteering, pero siguro para mas malinaw din po dito sa mga listeners and viewers po natin, Sir Jason, saan-saan nga po ba nanggagaling yung supply ng kamatis at sili natin? Saang area po ito? Itong mga ibinabagsak dito sa Metro Manila at sa iba pa nating mga palengke sa urban areas? Ito pong sa Manila, talagang ano siya, nasosource siya from Northern Luzon hanggang Southern Tagalog. Ibig sabihin, marami siya talagang pinanggagalingan. Hindi naman natin sinasabing isang lugar lang siya, pero dahil nga po sa sitwasyon natin ngayon sa farms, may nagko-consolidate from farms. Ibig sabihin, either dali ng farmer yan sa mga bagsakan, sa Benguet yan, sa Nueva Vizcaya, meron sa Pangasinan, meron sa Nueva Ecija, meron sa Quezon, meron sa Batangas, meron sa Laguna. Ibig sabihin, marami naman po siyang pinanggagalingan. Pero ang Mm. problema po talaga, nako-consolidate siya once lumabas na yung produce sa farms. So, kahit ang DA, monitor nila sa mga bagsakan centers. Ibig sabihin, ito yung mga trading post. Dito po nako-consolidate yung mga harvest na dito na ng farmer or kinuha nila sa mga farms. And mula dito sa mga bagsakan, nandyan na po yung mga biyahero. Sila na yung kukuha at sila na yung magbabagsak sa mga iba't ibang distribution areas sa NCR, sa Balintawak, sa Divisoria, or kahit sa Alabang, Commonwealth. Diyan po binabagsak. Mm. Kumbaga, marami yung nagtatanim, pero bago siya dumating sa retail, talagang nako-consolidate siya at nako-concentrate po talaga yung distribution mula dun sa farms papuntang mga palengke. At tingin Mm. natin po, nandun po yung problema ngayon kasi nako-concentrate siya sa gitna, and yet, etong gitna na to, ito yung vacuum. Ito po yung walang monitoring, ito po yung walang regulation na single specific agency. Unfortunately, hindi yan DA, hindi yan DTI kasi ang DA, Farmgate, ang DTI, retail. Pero yung gitna, yung vacuum, unfortunately, yan po yung single agency dapat na tututok. Wala po, unfortunately, hanggang ngayon. Saan po yan, yung vacuum na tinutukoy ninyo na kung saan doon nako-consolidate lahat and then from there, magde-decide na yung mga biyahero kung saan po nila dadali ng mga palengke itong mga gulay natin. Na dapat ma-monitor kasi as of now, sabi nyo, doon ang walang monitoring kung magkanong presyohan doon. Opo, ibig sabihin from farm gate, Yes po. kukunin. So Mm. yan po yung mga biyaheros, yan yung mga consolidators, yan po yung mga traders. Of course, namamayagpag sila because there is no regulation at all. Mm. There is monitoring pero hanggang nun lang. But there is no regulation, unfortunately. Supposedly yung mga truck na yan, yung mga binabiyahe na yan, yan ay may mga permit, may mga lisensya, pero kumbaga procedural lang po lahat yan, administrative. Pero yung pag-control mo, kung magkano lang yung dapat niyang ipatong, once pumunta sa mga palengke, nandun po talaga yung problema. Kaya kahit po yung last year, pinag-usapan natin yung presyo ng bigas, ano? Nag-import sila, binaba ang taripa.
Pero sinasabi natin, hindi mo dapat tingnan sa presyo ng sa palengke. Titingnan mo mismo sa source, bagsak ang presyo ng palay, bagsak ang presyo ng baboy, bagsak ang presyo ng manok, and yet mataas sa retail. Ibig sabihin, hindi lang po ito nangyari ngayon, hindi lang siya nangyari last year. Taon-taon po talaga itong nangyayari. Yung problema talaga natin sa gitna. Wala pong, there's really an absence of governance, absence of talagang pag-ensure na kahit papaano sana ay walang profiteering na nangyayari between farm gate Okay, to sige, retail. sige. Talagang we term it as disconnect. Matindi po talaga yung structural disconnect Opo. between farm gate price and retail price. At ang Opo. nagsasuffer, both the producer at ito pong mga mamimili Opo. sa mga urban centers. Sige po, yung binabanggit nyo pong problema ay kahalintulad rin ng sinasabi sa atin ng Vegetable Farmers and Traders Cooperative in Benguet, no? Same, kumbaga sa ating pagpakikinig, halos pareho lang. Pero para ho mas maunawaan pa natin itong dalawang produktong ito ho bang kamatis at ang sili ho ba ay year-round itinatanim o may season lang sila? Actually, hiram na po siya certain. Ibig sabihin, kaya may panahong jumajackpot ang farmer. Ibig sabihin, talagang maganda yung benta. May mga panahon naman na surplus. Kaya yun po, basically, ang problema natin, wala tayong nakakalendaryong pagtatanim, kung kailan dapat, ilan na nagtanim. Basically, doon nagsisimula certain ang problem. Kahit ang gobyerno, wala siyang monitoring kung ilan ba ang nagtanim, ilan Opo. bang di nakapagtanim. Last Opo. year, December po, nagka-problema yung carrots. Unfortunately, hindi siya nabalita. Nag-import ang government. And yet, ang carrots sa Benguet is below cost. Nasa 10 pesos lang, 15 Yes. pesos. Opo. Bakit? Opo. Kasi na-delay yung pagtatanim nila nung sunod-sunod na bagyo last year, lalo na yung Typhoon 1. So, na-delay siya ng 3 weeks. So, yung nagtanim siya, na-delay, tsaka yung normal na nagtanim, sabay-sabay siyang aani nung December. Opo. Unfortunately, dahil nga ang nakikita ng government is yung mahal na presyo sa palengke, they resorted to importing carrots. Agad. So may import ka na, may glut yung local mo, ang naging problema, bagsak ang farm gate, lugi ang farmer. Ngayon naman po, January, ang nangyari, ang tingin talaga natin at artificially created kinasabing may demand, tinaas yung farm gate, pero mas mataas nila binebenta sa retail. Ang ating problema talaga, Sir Ted, yung wala tayong comprehensive planning per commodity. Ibig sabihin, hindi mo alam ilan na nagtatanim ng sili in one particular area, kamatis, onions. Well, onions mas madali kasi once a year lang yan. Pero ito pong mga perishables like calamansi, sayote, carrots, sili, wala po tayong isang comprehensive inventory ng supply. Kaya po talaga, kumbaga de facto nagtatakda talaga ng presyuhan at ang pamamalakad sa palengke ay ito pong mga biyaheros. Okay, There is sige. talagang wala pong government monitoring and control as far as ito pong vegetables natin are concerned. Okay, sige. Good. Ito ho muna, no? Let's pause for a bit at himayin natin para ho hindi masakit sa batok. Kumbaga, mas madaling maintindihan, Sir Jason. Okay. Kaya ko natanong yon, ito ba ay all year round? Kasi malaking factor din po yung pong kung ito ho ay per season lamang, parang sibuyas, di ba? Hindi siya all year round, no? Sa sibuyas po kasi, ang usually pong problema dyan, kung naalala po natin, nagkaroon ng glut, oversupply. Kaya nga po, ang iba po nabulukan na, nagbenta po ng paluge. And then, nagkaroon ng makakataon din po na nagkulang. Naalala ho ninyo, panahon ni Pangulong Duterte, naghalos magkano? 700, 800 din po, di ba? Per kilo ng sibuyas, if you recall, no? Kaya importasyon po ang solusyon. Sa sibuyas ho ba, nakorek na ba ito? Kasi ang sinasabi dati po nila Ginoong Laurel Chu ng DA, na ang solusyon dito, yung cold storage facility, na ang ibang farmers po cannot afford, no? Kaya yung mga traders na naman po ang bibili ng mura, i-imbak and then magta-timing. Oo, kapag po tumaas ang presyo, tsaka nila ito pakakawalan and they control the supply. Nakorek na ho ba? Doon sa sibuyas ho tayo muna. Yung sa sibuyas, certain may improvement kasi nga, unang-una,
yung ginawa ng DA ngayon, they don't import sa panahon ng aani ka. Ibig sabihin, panahon ng December, January, February, March, April. Walang importation kasi nga doon pa lang papasok yung dahil nga once a year lang ang sibuyas, so by April and May doon mo pa lang makikita yung total harvest mo, at yung Mm-mm. harvest mo na yan Mm-mm. dahil nga ang sibuyas ay pwede mong i-store ano sa cold Mm. storages, Mhm. matatansya mo na kung hanggang saan yung volume mo, no, yung stocks mo up to August or September. And then by September, after consultation, dun pa lang magde-declare ang DA kung ilan lamang ang import. Yung sibuyas, may improvement tayo, Sir Ted. Opo. Although, nagka-problema rin tayo sometime December dahil na-delay yung again because of itong mga extreme weather situations, na-delay yung pagtatanim. Kaya may move ang DA to import, although ang sinasabi ng local meron namang stocks. At again, ang problema po natin, Sir Ted, nakokontrol mo sa production side eh. Pero yung sibuyas mo, umabot na ng 250, 200, 300 last December, again because of demand. Pero the same cost, the same landed cost mo siya na i-import. Ibig sabihin, 80 pesos, nandyan na yan, no? Again, imbis na kaya mo siyang ibenta ng 120 to 150 lang, umaabot siya ng 300. In fact, meron tayong MSRP po ngayon sa imported onions. Opo. Okay, Ibig sabihin, ngayon kasi nare-resolve natin Sir yung... Jason, opo, pause for a while. Kasi ngayon ang sibuyas mismo sa DA po ano, ang pinakamataas 250. Opo, ito ho yung pulang local natin. Ang imported nito ay 180, no? Pero 220 po ang pinakamahal dito. Mukha pong mataas pa rin ito. Kung sabi po ninyo na correct na ito kahit papaano, pero mukha pong sa presyuhan na may supply naman, mukhang hindi pa rin po kontrolado. Ano pong take? Bakit po nangyari yun? Opo, ang sinasabi natin certain na control sa production side eh. So, ibig Mhm. sabihin, Mhm. ito lang ang import mo, may production, meron ka pa namang nakastock sa cold storage. Again, because of yung vacuum mo sa gitna, ang presyo mo ngayon is 300 to 50 when in fact dapat nasa 120 lang. Opo. Yung iyong kasi yung sibuyas madali natin matukoy certain kasi lahat yan either imported o nasa cold storage. Wala Mhm. pa talagang local. Ang Mhm. local papasok pa lang by end of this month ano. So Mhm. yun po, isang magandang halimbawa itong onions. Sinosolve mo yung production side pero yung sa retail side because of the vacuum sa gitna may problema ka. And dapat nga Okay. sa totoo lang mas madali ang sibuyas, Sir Ted. Kasi BPI, meron siyang inventory dapat ng mga Correct. importers. Correct. Yung mga importers, na siya rin ang may-ari ng cold storage, dapat tukoy ng BPI ang unasan ng mga Opo. sibuyas na yan. Opo. Again, nakailang investigasyon niya sa Kongreso, Opo. baka kailangan ulitin sa DA. Nasosolve yung production side pero yung sa retail, sa consumer side, doon pa rin talaga Opo. namamayagpag. Okay. Opo. Because again 80 Sige. pesos lang dapat yan, landed Opo. cost o plus logistics. Opo. Kahit 150 okay na sana pero Mm. umabot ng 250, 300, talagang meron pong juma-jackpot araw-araw. Yung farmers may jackpot tayo ng magandang ani pero itong mga nasa gitna po certain araw-araw ang jackpot nila, araw-araw Okay. talagang Pasko Sige nila. po. Sige. So naintindihan na ho natin to, no? Sa usapin po ng onion at i-connect ho natin to ngayon, dito na ngayon, no? Sa usapin po nitong kamatis, kaninyo at saka itong sile. Okay. So, sa kamatis, ano ang solusyon po ninyo dito? Kung sakasakali, pati po sa sile. Considering nga, highly perishable po ito. And then, mga kapatid, ano po, yung nga pong kalakaran, para din po yan sa palay. Kung hindi ka naman bibilhan ng NFA, saan ka pupunta? Sa trader. So, ang dikta ho ng presyuhan sa trader pa rin po. Anong solusyon nyo po dito? Yung short term po sana ay matagal na sinasabi ng DA, dapat merong on-site po na mga post-harvest ang ating mga farms. Ano? Ibig sabihin ng on-site, kung may surplus ka, hindi ka mamimwersang ibenta lahat kasi nga talagang babaratin ka. Kung may on-site ka po ng mga post-harvest facilities diyan, dryers specific po sa ang kamatis po hindi niya kailangan ng cold storage, kailangan niya ng dryer para at least na-preserve siya at doon mo na rin i-process. Ibig sabihin, yung mga ginagawang paste, yung ginagawang mga ketchup, yung mga ginagawang yung ating ngayon malaki na yung demand sa mga pasta, no? So dapat tayo na mismo mag-develop ng ating mga tomato sauce, tomato paste
on-site, ano, Mhm. on-farm. Mhm. Ang problema po talaga natin, wala pa yung ganung technology Okay. on-site and at scale. Ibig sabihin Okay. po, ang talagang solusyon mo dyan, huwag mapuwersa yung mga farmers Mhm. na ibenta yung kanilang product dahil nga in 3 days po, ang kamatis in 3 days, dapat ma-dispose mo yan eh. Opo. Otherwise, talagang lugi ka na eh. Opo. Hindi naman ina-absorb ng trader o ng government yung losses mo, no? So, Mm. yan po ang sinasabi ng DA, meron na silang mga plano at in fact, may mga sites na silang sinusubukan pero yun po ang talagang magiging solusyon mo na hindi ka dapat nasa mercy ng mga traders at consolidators. Mm. You can bargain. Sa sibuyas, Sir Ted, balik lang natin para para sa sibuyas kasi na-solve natin yung cold storage, may mga pinapatakbo na mga co-ops eh. Mm. Ibig sabihin, hindi na pepersa yung mga onion farmers na ibenta lahat. Kasi kaya naman niyang i-imbak na may cold storage Opo. siya. Okay. Yung kamatis, yung sili, yung kalamansi, ganun din po sana may on-site ka na mga post-harvest facilities na Mhm. pwede mong itabi in the meantime habang marami ang supply at later on, pwede mo siyang i-release, Mm. process na. So may Mm. value added ka na rin sa produkto mo, mas kikita po yung farmers natin in the long run. Okay. So, bottom line dito, ah, sorry ho, no, pero it's all about governance. Management. I Totoo po. mean, I mean, I mean, to be straightforward, siya kasi ito yung pinag-uusapan natin na ito, taon-taon na ito eh. Since time immemorial. Di ba? Itong problemang ito, yung nabubulok ka ng kamatis, tinatapon na lang. Nabubulok ka ng carrots, tinatapon na lang. Kung nyo maaalala, di po ba, may pagkakataon din po yung ang mahal ng presyo ng kalamansi. Di po ba? So taon-taon na lang po ito yung problema. Kaninyo, sir, kayo sa Sinag, napag-aralan nyo na po ito. Alam nyo na po ang sitwasyon, alam nyo na po ang pwedeng solusyon. Ang atin lang nga dito, bakit hanggang ngayon, ito pa rin ang pinag-uusapan natin. So bottom line po dito talaga, yung pong pagiging proactive ng taga-DA. Di po ba? Ito ang kulang ngayon. Kasi kung pag-uusapan natin pera, kulang ba ng pera ang gobyerno? Hindi ko masagot Sir Ted, pero dapat meron. I mean, kung talaga ang habol mo ay suporta sa local agriculture, sa local producers, dapat meron. Unfortunately, again, dapat may pera ka na 50 billion eh. Pero binaba mo yung taripa, nawala yung 50 billion mo na foregone revenues. Dapat meron kang in fact, pandagdag sana no sa mga post-harvest. Certain in fairness ang DA may ginagawa kaya lang yun nga kapos eh. In fact, baka dapat talaga yung sinasabi nating full government approach dahil sa totoo lang dapat nga yung retail side hindi trabaho ng DA eh. Ang Mhm. trabaho dapat talaga ng DA, production at post-production. Yung marketing and retail dapat ibang ahensya yan eh. Napepersa ang DA na mag-monitor sa hindi niya talaga trabaho. Unfortunately, sinasabi namin sa DA, dapat yung mga presyohan sa palengke hindi nyo na trabaho. Ang trabaho nyo talaga, suporta sa farmers, mapapaba ang kanyang cost to produce, Opo, opo. suportan sa post-harvest, Mhm. post-production, para at least maganda yung kikitain ng farmer. Baka yun, kailangan po talagang Palagay, pasilip opo, natin opo, yung opo. buong value Mukha chain. po yatang, Ah, Sir Jason, mukha yatang hindi mo rin maaaring alisin sa DA yung responsibility to see to it na ang kanilang produce may market. Kasi it's all useless eh, 'di ba? I mean it's a kumbaga ano ho ito eh. Sanga-sanga po ito na dapat nga pinagtutulong-tulungan. Kasi halimbawa po, sir, no, halimbawa lang, ito pong usapin ng kung ang bawat LGU alam nila kung ano ang produksyon ng kanilang bayan. Di po ba? So sa LGU pa lang, dapat po yung LGU may pakialam doon sa kanilang farmer. Di po ba? Di ba Sir Jason? Yung LGU. yeah. So alam niya rin, oo na sa panahong ito sabay-sabay nagtanim, so sabay-sabay aani yan. So magkakaroon ka sigurado ng oversupply. Di po ba? So alam niyo ho, yun yung parang sa atin lang po ito, parang dapat may management. Di po ba dapat may Ah, diskarte po, no? May schedule, and then yung market nagtutulong-tulong, sila po as kumbaga whole of government approach. Hindi po ba parang ganun po dapat dito na hindi maaring sabihin na hindi ko na trabaho 'yan. Eh sa palengke hindi di ho ba dapat pag sinabi nating government, dapat po ito iisa lang sila para po sa kapakanan ng farmers and consumers.
Yeah. Sir, okay po yung tama po yung sinasabi nyo. Kaya lang sinasabi natin kasi ngayon, unfortunately, pag sinabing presyon sa palengke at ang sumagot DA, ang nagiging solusyon ngayon, Import, mag-import ka. import na. Kumbaga, ang laging solusyon Oo. at the expense ng producers eh. Kasi nga, ang lens po natin, Mm-mm. unfortunately, Sir Ted, nasa presyon sa retail. So Mhm. ito ngayon pumutok sa kamatis, sa sili, Opo. may mga nagpapanukala, mag-import tayo para mas magmura presyo. Opo. Laging ganun eh. Oo. Ang gusto nating sabihin, dapat ma-disabuse yung notion na Mm-mm. ang lens natin sa retail ay dahil mataas yung presyohan Opo, sa opo. farm gate Mm. dahil mataas ang presyo ng farmer. Yan po ang nangyari sa bigas, alam natin Oo. yan. Yan Mm. ang nangyari sa baboy, yan ang nangyari Mm. sa manok. At sa onions, okay yun kasi nga Mm. nare-regulate natin. Mm. Pero dahil ang lens mo po ay retail, ang tingin kaagad ay may problema ka sa farm. May Opo. problema ka sa production side. Opo. Kaya Mm. ang solusyon mo, mag-angkat ka ng mas mura para mas makinabang ang consumers. Yun po ang ating gusto nung sabihin, Sir Ted, na para Opo. bang Mm. hindi lang dapat sa presyo sa palengke nakatikin ng ating mga economic managers. Opo, opo. Kasi mahirap din yata, Sir Jason, kapag ang nakaupo, no, ang pinuno ng gobyerno ay masyado sila ngayong sensitive sa approval and trust ratings, particularly po sa concern daw ng inflation, na kapag umaray si consumer, import ka kaagad na hindi mo na iniisip anong side effect nito sa farmers mo, di ba? Parang politically may ano din po ito, may implikasyon, right? Itong mga desisyon na ito doon po sa trust and approval ratings nila. Kasi nga, pag sinabing inflation number one concern, importasyon kaagad ang solusyon to flood the market. Tama po, kaya nga I think yung last 18 months since the implementation EO 62, malinaw. Yung importasyon as a solution, hindi talaga siya magbibigay ng positibo sa ekonomiya, mapa-consumer, mapa-producer, mapa-government. Pero yun nga po, Sir Ted, sa ngayon, ang dapat talagang masolve, yung vacuum sa gitna. Yung governance, yung talagang pag-i-implement ng yung value chain natin kasi may disconnect talaga. Mino-monitor mo, nire-regulate mo yung production side, nire-regulate mo yung retail side, pero yung gitna, absent ka. Kaya Opo, nandun opo. po yung papamayagpag ng Okay. mga actors sa gitna, hindi lang po Opo. sa vegetables, Mm. across commodities po natin, Sige po. from Okay. from Opo. crops to livestock. Opo. Sige. So in summary po, ang sinasabi po kaninyo, doon sa gitna, walang regulator. Doon sa gitna, walang gobyerno. Opo. So kung hindi hindi na trabaho ng DA yan. Hindi rin naman trabaho ng DTI yan. Trabaho po ito nino. Kung sakasakali po, kailangan na naman bumuo ng agency. Hindi ba pwede dito yung Philippine Competition Commission? Ano bang, wala ba pwede dito mag-regulate doon sa gitna sinasabi po ninyo? Dapat meron certain kasi ang naging problema natin, medyo atras tayo ng konti mula nung na-devolve ang DA. In fact, hanggang regional lang talaga sila. Yung sa baba, LGU na po yan ang may hawak. Kahit may mga programs ng DA, pag ayaw ng governor, pag ayaw ng mayor, mahirap ma-implement. Ang mga permits ng mga nagbabiyahe, in fact, dapat po trabaho ng LGU. Yung mga cold storages, yung mga post-harvest, dapat yan, bukod sa yung national agency, dapat ang talagang nagmo-monitor sa baba ay mga LGUs. Yung presyohan sa palengke, yung mga food safety, etc. etc. Laging LGU and national agency. Ang problema natin, pag tinanong mo DA, kulang sila ng tao. Pagdating mo sa LGU, sasabihin nila, wala silang budget to monitor. Even yung pag-monitor sa palengke, certain pahirapan. What more, yung from farm to palengke. Talagang wala kang makikitang governance yan sa panahon ngayon, which is really very, very, very unfortunate. So what is your suggestion? Sorry, Ano po ang inyong suggestion po, Sir Jason, kaya? yung sa atin, kung may power ng DA na talagang sila dapat ang gagawa niyan, ibigay sa kanila. Kasi ang nangyayari ngayon, bawa may mga problemang industry, tumatawid pa tayo sa DILG. Yung DILG, sasabihin ng governor, sasabihin ng mayor,
Pagka nakarating na yan sa LGUs, tapos na yung ano, tapos na yung sitwasyon, tapos na yung problema, natalo na yung ating mga local producers. So siguro ang kinakailangan po talaga, hindi ko alam kung enabling law pa yan, pero dapat mag-usap eh. Ang problema, alam ng lahat, sa gitna. Sino dapat ang nagmo-monitor niyan? Sino dapat ang nagre-regulate? Kung DA, bigyan ng power ang DA na walang makikialam na LGU, walang makikialam ng ibang ahensya ng government, DTI man yan or whatever agency, para may free hand ang DA na siya ang mag-regulate ng matagal natin siya nasabing problema sa gitna. Okay, sige. So, Chia, may tanong ko ba kay Yes, Sir Sir Jason? Jason, yung sinasabi niyo po ngayon na structural problem na actually kung di na hawak ng DA, hindi rin DTI, dapat LGU, madali lang po ba yung ayusin kung gugustuhin talaga nila gawin? Ang laging sagot, Miss Chacha, Oo. walang budget for that. Laging gano'n na sinasabi. Yun. Halimbawa, sa LGU, sabihin nila, it's beyond them, ano, problema ng national. Pagdating sa national, wala silang tao. Kulang ang kanilang resources to implement. Siguro po, once and for all, mag-usap ngayon, sino ba talaga dapat ang nagre-regulate sa gitna? Opo. Kung yan ay DA, DA. Kung yan ay DILG, bigyan ng free rein yung ahensyang ito para hindi na pinagpapasa-pasa ng ang sitwasyon natin sa industry, certain. Kung saan ka nagsusumbong minsan problema siya ng DNR, may mga permits na kailangan, etc. Oo. Minsan ibang ahensya. So, Okay. kumbaga pinapaikot-ikot ka at the end of the day, tapos na yung problema, wala pa rin action yung specific government agency. Oo, pero sa Suggestion inyo- natin, certain. Yun nga po, itukuyin na once and for all Oo. kung sino talaga yung dapat na mag-regulate At mag-monitor. sa gitna ng value Oo. chain. Oo. Pero sir, ang pinakamaganda para po sa inyong opinion, ang dapat mag-regulate nito, LGU na. So kung if ever walang budget sa ngayon, yung budget, diretso na dapat sa LGU para bumuo, parang ganun po, ng isang opisina that will monitor and regulate yung sinasabi niyo o tinatawag yung vacuum para maayos po yung problema natin sa retailers. Kung kami po magsasuggest, Miss Chacha, DA. DA, Para diretso buo. dapat. Kasi O at pag least mas LGU, malinaw. magkakaroon po ng mga panibagong kingdom Kasi Tama, pag in-empower tama. mo yung LGU, Oo. tapos depende pa kung yung mayor kasundo niya, magkakaproblema pagka Oo, oo. LGU. Pero pag DA po, dapat talagang non-political ka, Oo. ahensya ka na gagawa talaga on a comprehensive scale from production to post-production At hanggang marketing. lalo Ibigay din na- sa kanila yan kung kailangan pati marketing. Kasi halimbawa ngayon, Oo. umiikot sa palengke, Sir Ted, nagsasabi ka ng meron kang MSRP, nagsasabi ka na ito lang ang presyohan, pero may nakasuhan na ba? Taon-taon itong nagmo-monitor sila ng presyo, may mga show cause order, may nakasuhan ba? Kasi nga po, limited din ang power, kaya nga siya MSRP, suggested. Opo. So hindi Opo. walang penal provision sa MSRP. Opo. Sasuggest mo lang, makikiusap ka, uy, huwag ka magtaas ng presyo. So dapat po maging malinaw from production to logistics to retail. Kung yan ay DA, bigyan ng power at talagang ang importante yung penal provisions po, certain, kasi kahit mag-iikot ka dyan araw-araw, kahit manghuli ka araw-araw sa mga smuggler, sa mga lumalabag sa mga patakran na ganyan, kung wala namang penalties, Opo. baliwala lang po. Kumbaga okay na bigyan mo sila ng araw-araw na show cause order. Opo. At the end of the day, hindi naman sila nape-penalize. Yes, sir. Opo. Sige, salamat po, Sir Jason. Ano po? At dito po sa isyong muli na inyong naipaliwanag, well, kami po ay tatawag siguro sa Committee on Agriculture in the Senate, in the House, para po pag-usapan nila ito at baka nga po ito rin po ang simula na naman para po magkaroon ng solusyon na totoo itong paulit-ulit lang na problema natin halos taon-taon. Salamat po, Sir Jason. Salamat po sa pagkakataon, Sir Ted, Miss Chacha, at maganda po yung naging discussion. We're hoping na ito po ay may follow-up sa mga concerned government agencies. At Happy New Year, despite everything, at magandang umaga po sa kanila. Salamat po na marami. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast.
mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!